Hi guys, so ayan, nandito na sa atin yung plaka or plate number na pinadeliver natin na galing sa LTO. So after 1 week, ayan, dumating na agad yung uh, plate number na na-request natin sa LTO through online. So open na natin. So kahit hindi nakapangalan sa inyo guys, halimbawa second owner na kayo, hindi nakapangalan sa inyo yung registration ng plaka. So pwede pa rin kayong mag-request. So itong plakang to is sa papa ko din, second owner lang din siya, pero pinadeliver that pa din ni LTO sa atin. Ngayon, i-share ko naman sa inyo kung paano kayo makakuha ng motorcycle plate ninyo online at kung ano na yung status nito, kung gawa na ba ito or kung ready to pick up na ba or for delivery na. So, dito nyo lahat ma-check online kung ano yung status ng inyong motorcycle plate. So, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Open nyo lang yung Play Store sa cellphone niyo. Dito sa may search, click nyo lang yan. Search lang natin yung eGov PH. Click lang natin tong install. Ayan, hintayin lang natin na matapos yung pag-install. Click natin tong open. Dito, pag once na wala pa kayong account dito sa eGov PH, so click nyo lang itong sign up. Pero kung kayo ay may account na dito, so diretso login na lang kayo. Click natin yung login here. So dito, login lang tayo. Ayan, pagka-login natin, makikita na agad natin itong NGAs, National Government Agencies. Click natin yan. Then dito, search nyo lang pababa, hanapin lang natin yung LTO. Ito na yon, click natin yan. Then makikita na agad natin yung LTO tracker. Click natin yan. Click got it. Dito kung itatrack ninyo yung driver's license ninyo, so yan yung pipiliin ninyo. Pero sa tutorial na ito is plate number yung itatrack natin. Piliin lang natin to. Click natin yan. Next is, lagay nyo lang dito yung plate number or MV number ninyo. Then, click nyo tong may box. Pag may check, okay na yan. Click nyo na ito. Nakalagay confirmation, you have entered a temporary plate number. Please use the MV number instead. So, dito, pag once na hindi pa kayo makapagpa-register, so, ang lalabas is ganito. So, temporary plate number pa lamang yan. Pero kung kayo ay nakapag-process na, so makikita nyo dito kung ano yung status ng plate number ninyo. So, kung for delivery na ba, or kung ready to pick up na. Ngayon, palitan natin yung plate number ng MV number. Then, click natin to. Ayan, information is not found. Please complete the form. So, fill out lang natin yung mga information na hiningi dito. So, lagay nyo lang dito yung MV number ninyo. So, kung hindi nyo alam din yung MV number ninyo, lagyan nyo lang ng dash. Ayan, if blank. Then, next is your birth date, kung anong month, date, at saka year. Then, kung ano yung pangalan ninyo, apelyido, middle name.
Pero kung wala kayong middle name, so pwede nang hindi lagyan. Then, your suffix. Kung kayo ay may junior, senior, the second, the third sa inyong pangalan, lagyan nyo ng suffix. Next is your email address. Then, your cell phone number. So, where did you create your transactions? So, click natin yung LTO office. Then, select LTO branch tayo. Click lang natin yan. Dito, mamimili kayo ng LTO branch na kung anong nakalagay sa inyong OR. So, sa akin is Antipolo. So, yan yung piliin natin. Click natin yan. After nyo ma-fill out dito yung mga information na hiningi, double check ninyo kung tama ba. Pag tama naman lahat, click na natin tong submit and continue. Again, check nyo yung mga details dito kung tama ba. Pag tama naman, click nyo na itong proceed. So, dito malalaman na agad natin kung saang LTO tayo. So, namili na tayo ng LTO kanina guys, Antipolo. Pero dito pala dapat tayo sa LTO Central Office sa may Quezon City. So, ito na yung plate number natin. Nakalagay dito, your details are being reviewed. Please wait while we review your submitted details. So, magno-notify si LTO sa atin through our email address na binigay. So, check natin yung email natin. Ayan, ito na yung email. Ayan, nag-email na sila. This email confirms that we are currently verifying your plate number with the number. Then, we will notify you via email as soon as the verification process is complete. Ngayon, habang kayo ay naghihintay ng pangalawang email or update gagaling kay LTO, so pwede din nating ma-check online or ma-track na online ayan guys, kung anong status nito. Ayan, ang nakalagay pa is your details are being reviewed. After ng ilang araw, check nyo, magbabago na yung status na nakalagay dyan. So, after how many days of waiting guys, maghintay lang kayo ng 2 to 3 days. So, depende sa LTO branch na may hawak ng account ninyo. So, sa akin, after ng ilang days, so, ang lalabas na sa LTO tracker ninyo is your plate number is ready na. So, ngayon, mamimili kayo dito kung i-deliver ba sa inyo yung plate number ninyo. Kaya pwede ding piliin ninyo na mag-set kayo ng appointment online para pag punta nyo dun sa LTO branch is diretso pick up na lang kayo ng inyong plate number. So, kung ang piliin ninyo is for delivery, so fill out nyo lang itong shipping information. Ayan, lagay nyo lang yung kompletong address ninyo. Then, mag-upload din kayo ng inyong valid ID at saka certificate of registration. Dito naman sa supporting documents, pwede nyong hindi lagyan yan. Ngayon, click continue to check out. Ayan, so ito na yung ating delivery information. So, dito mamimili kayo kung anong delivery courier yung maghahatid ng inyong motorcycle plate. So, sa akin, pinili ko yung Go21 Logistics. So, within 7 days, nasa akin na yung plate number ko. Yung plaka, guys, is manggagaling sa LTO Quezon City. Pagka 7 days is dumating na sa akin, ako ay taga Rizal. So, kung kayo ay taga Metro Manila, baka mga 3 to 5 days is nasa inyo na. Sa akin is 7 days. Kahit second owner ka na, ipapadala pa rin ni LTO yung nirequest nyong plaka. If the name and address on the certificate of registration submitted do not match the delivery details, the plates will still be delivered. Kahit magkaiba yung delivery address sa inyong certificate of registration address, so
ipapadala pa rin yan ni LTO provided that meron kayong notarized deed of sale na in-upload. However, please note that the vehicle will be put on the alarm. So, next na registration ninyo, ipapa-update nyo na ito. Pag once na continue to payment na kayo, ito na yung lalabas, may QR code na kayo. Dito, ang binayaran ko is 465.77 pesos. So, nakadepende yan guys kung saang area kayo. Kung kayo ay within Metro Manila, so mas mura yung delivery fee sa inyo. Kaya mas mababa yung mabayaran ninyo. Take note guys na hindi ito pwedeng COD. Kailangan bayaran nyo muna ito para ma-process ni LTO. So, sa akin, binayaran ko ito through GCash. So, open natin yung GCash apps natin. Ayan, nakapag-login na tayo sa ating GCash account. Kahit kaninong GCash apps yung gamitin niyo na pambayad is pwede. Makikita nyo na agad dito yung QR code. Nasa gitna, click nyo lang yan. Click nyo lang tong upload QR code. Then, ito na yung QR code na kailangan natin bayaran kay LTO. Ayan, processing. Ayan, then click nyo lang itong pay. Then, confirm. Ayan, so ganun lang ang pagbabayad guys through GCash. Pag halimbawa pick up naman, click nyo lang tong set an appointment. So dito mag-book kayo online, magpa-appointment kayo online kung kailan kayo available or kung kailan yung available din na meron si LTO. Mamimili kayo ng date dyan kung kailan kayo pupunta doon at i-pick up nyo yung plate number ninyo. Then, dito sa your appointment details, ito yung code na ipapakita nyo kay LTO pag mag-pick up na kayo ng inyong plate number. Pagdating kay LTO, pakita nyo lang tong appointment details or QR code ninyo. Then, diretso bigay na din nila sa inyo yung plate number ninyo. So, ganun lang guys kung paano kayo makakuha ng inyong plate number sa LTO through online. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!